Okay, good morning. Dito tayo sa ating pag-aaral. I will share the... Ano lang Ayan. So, introduction muna tayo para at least alam natin ano. Okay. Introduction to the biblical history. We will start with a book of Genesis. Ngunit bago pa man ang lahat ay tayo muna ay hiling sa banal na espiritu na maggabay sa atin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Alam mo namin, Panginoon, na wala po kaming kakayanan sa pag-unawa ng mga bagay espiritual. Kaya nga po aming hinihiling sa inyo na gabayan kami sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu ng lahat ng aming pag-aralan ay maging butil ng katotohanan na siyang magabay sa aming patuloy na pag-aaral at pagkilala po sa inyo. Dahil nais namin, Panginoon, na inyong banal na espiritu ang siyang gumabay sa amin at lang lahat ng mga ito ay maging fondasyon ng aming pagkakilala diyan sa inyo at patuloy na aming maranasan ang inyong pangungusap sa bawat isa sa amin. Kasama po ng aming mga mahal sa buhay na kasama po namin sa aming paglalakbay Kristiyanong pamumuhay. Tulungan ng bawat isa na maunawaan po ang mga aral po ninyo na aming matunghayan sa aming patuloy na pag-aaral ng inyong mga salita. Amin pong inaasahan ng inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa bawat isipan namin upang lahat ng ito ay maging malinaw at maunawaan po namin ang inyong panukala sa inyong bayan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon at salamat sa pagkakataong ito na aming mapag-aralan ang mga kasaysayan na bumabalot sa kasaysayan o sa banal na kasulatan. Ito po ay aming dalangin na aming maabot ang kaluwalhatian at karunungan na nais po ninyo na mapasa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Amen. Okay, dito tayo sa biblical history na kung saan ay dapat nating malaman na ang Biblia ay kasulatan na tinatawag ito sa Greek na Biblia. Kung sa kanyan, Biblia. It means that the books. Pag sinabing the books ay hindi lamang siya isang aklat, kundi yan ay kabuuan o composed of many books na ang Biblia actually ay nasulat siya sa 3 lengguwahe o language. Ito ay kasama ang Hebrew. Ang Hebrew ay karamihan sa banal na kasulatan nasulat siya. Most of the Old Testament is actually Hebrew. Mababasa lamang natin yung Aramaic sa part ng Ezra at saka Daniel. Okay? At ang New Testament ay solely written in Greek. So, yan ang original na language ng banal na kasulatan ng Biblia. Okay? So, ang Biblia ay nabuo sa dalawang division, okay, o dalawang testamento, ang Old Testament at saka yung New Testament. So itong Old Testament composed of 39 books
na itong 39 books ay actually nabase lahat ang Old and New Testament sa pamagitan ng aklat ni Moses. Ito yung yung the basis of canonization. Okay? Ang canonization ay makanonize siya base dito sa Pentateuch na tinatawag. Ang Pentateuch, tinatawag din siyang Torah. Yung Torah ay law or the book of Moses. Yan ang yun ang basihan. Yan ang basihan ng pag-canonize ng Biblia. Ibig sabihin, ang aklat ni Moses na Pentateuch, yan ang binasihan ng pag-authorize na kasama siya sa Biblia. Kaya mayroon lang tayong tinatawag na 66 books. Ang apocryphal books na tinatawag ay 72 books yun. Yan yung ginagamit ngayon ng Katoliko. Okay, yung mga Katoliko, ang kanilang bilang ng kanilang aklat ay 72 books. Yung ibang books doon na dinagdag, tinatawag siyang apocrypha. Okay? Kaya may tinatawag siyang apocryphal books. Yung apocryphal books ay hindi kabilang doon sa na-canonize. Hindi kasi siya magkatugma doon sa aklat ni Moses. Okay? So, ibig sabihin, ang ating ginagamit na mga libro na kasama sa Biblia na na-canonize ay 66 books. So, ibig sabihin, kung wala siya sa 66 books na yan, ay tinatawag siyang apocrypha. Ibig sabihin, canonize. Hindi siya na-canonize. Hindi siya kasama doon sa hindi siya katugma. Hindi siya magka-line. Hindi siya magka-harmony doon sa libro ni Moses. Okay? Yan ang ibig sabihin ng canonization, na it is not consistent with the book of Moses. Kaya sa Katoliko, mayroon silang aklat na 72. Pero sa atin, na mga Protestante, ay 66 books. Okay? Nakuha mo, Sister Veronica, no? Para pong brother, yung ibang book po, binase po sa book ni Moises. Oo. Kailangan po tugma po sila doon. Tapos yung iba po hindi Yes. tugma. So, Oo. 60 books lang po yung tugma. Yes. Oo. So, yan ang basihan ng canonization ay yung Pentateuch. Yung Pentateuch niya yan, tinatawag siyang Pentateuch dahil Penta. Okay? 5. Okay? The 5 books of Moses, which are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ito ang 5 books of Moses na naging basihan ng canonization. Okay? So yung mga aklat na hindi kabilang sa na-canonize ay tinatawag na apocrypha. Okay? So kung makabasa ka ng apocrypha, uncanonized o hindi siya na-canonize. Katulad ng Esdras. Esdras, mayroon yan mga kwan natin later kung anong mga books yun, pero hindi naman yan ang kwan natin ngayon. At least may kwan ka lang, may background ka lang ng ito pala yung na-canonize yung 66 books, okay? Na binase doon sa Pentateuch. Okay. At yung Old Testament and New Testament, ito yung Old Testament ay 39 books. Okay? At sa 39 books na ito, mayroon din siyang division o mayroon siyang tinatawag category. Okay?
Ang una dito ay Pentateuch, which are the 5 books of Moses. Tapos ang pangalawa ay yung former prophets or history. Kasama na dyan yung judges, yung mga kings. So yan ang former prophets. Kaya mayroong libro si Ellen G. White na Prophets and Kings, Patriarchs and Prophets. So yun ang mga actually kabilang doon sa former prophets, which is they record the history. So ito yung Joshua, Judges, First and Second Samuel, First and Second Kings, Ezra, Nehemiah, First and Second Chronicle. Yan ang mga former prophets and history. So they are recording, they record the history na kung saan ay kasama yan sa mga nations and na-record yan sa Biblia. Okay? And then, yung latter or tinatawag siyang major prophets. Yung latter or major prophets, ito si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. So ito yung mga major prophets na pinag-aralan natin sa Biblia. Okay? And then may tinatawag din siyang sa Biblia na 12 minor prophets. Itong 12 minor prophets ay hindi masyadong pinag-aralan dahil hindi manawaan itong kabahagi nito kasi maliliit lang siya ng mga libro kasama ng Obadiah. Ang Obadiah actually one lang yan. One chapter lang siya. 21 verses. Pero nandyan yung mga prophecy na mapag-aralan natin later. Ano? So ito yung mga 12 minor prophets ay Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. So ito yung mga 12 minor prophets na ito'y kabahagi doon sa Old Testament. At saka yung mayroon ding tinatawag sa Bible na mga writings siya. Okay, songs and poetry. Ito'y kasama dito yung Psalms, Job, Proverbs, Ruth, Song of Solomon, Ecclesiastes, Lamentation, and Esther. So ito yung mga kina-considered sa 39 books na writing, songs, or poetry. Okay? So makita mo no na yung ang Bible pala ay parang library. Ano? Mayroon siyang Opo. Pentateuch, yung 5 books of Moses. Tapos mayroon dyan former prophets and history. Nandyan na rin yung latter and major prophets. Saka yung 12 minor prophets. And then writings, songs, and poetry. So these are actually composed of 39 books. Okay? Sa Old Testament. Ngayon yung New Testament naman ay 27. Sa 27 ay meron diyang 4 gospel. Okay? 4 gospels na ito. Ito yung Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? So yan ang kan. And then we have one history in the New Testament which is the book of Acts. Okay? At alam natin na kung basahin natin yung Acts ay very very detailed na history na pagkaalam natin, ang author nito ay si Dr. Lucas. Okay? Pero mapag-aralan natin later, si Dr. Luke. At itong 14 sa 27 ay letters ni Paul. Okay? Ang letter ni Paul. Kita mo dyan yung letter to the Romans, Corinthians, Colossians, Ephesians, hanggang sa kanyan. From the book of Romans up to the book of Hebrews, ang author niyan ay si Paul, si Pablo. Okay? Tapos may mga small letters na sinulat na nila Peter, First Peter, Second Peter, James, First John hanggang Third John yan. Yan ay 7 letters. Small letters lang siya.
And then, yung one prophecy, which is the book of Revelation. So, yan ang Oh. total of 27 books. So, ito yung 66 books total ng Biblia. Okay? So, at least nandito yung background natin bago tayo mag-aral ng banal na kasulatan ay mayroon tayong background na ang Biblia is two testaments and it was written in Hebrew, Aramaic, and Greek. And then this Old Testament composed of 39 and the New Testament composed of 27 and total of 66 books. Any question? Mayroon kang clarification sa background lang nito ng the Bible? Wala po, brother. Malinaw po. Malinaw Nagtitig note naman. po. Okay, so at least you have that background. Now we will proceed to the introduction of the book of Genesis. Okay, ano po ba yung Genesis? Okay, so the wonder of creation, ang kahangahangang paglikha in the beginning o pasimula. Okay, so kung ating ito ay kwan lang siya, introduction lang doon sa book of Genesis, ano, especially sa chapter 1. Na in the beginning, God created the heavens and the earth. Na pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ibig sabihin, itong ating pag-aaral ay magpapakilala sa Diyos na naglikha ng lupa at langit. Okay? Na kung saan ay nag-exist, na pinapakita po rito na kung papaano magsimula ang lahat ng mga bagay at ito'y umiral mula nung simula hanggang sa ngayon. So ang katotohanan ito ay napakahalaga dahil ito ay nagmamarka ng simula ng kasaysayan. Ayan. So kaya mayroon tayong introduction sa book of Genesis na kung saan ito ay naglalarawan ng isang kasaysayan na pasimula pa lang ay nandoon yung tinatawag natin na Diyos na siyang naglikha ng lahat ng bagay. So ang kahalagahan nito ay ang pag-recognize na mayroong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Okay? At kasama dito yung biblical na eschatolohiya. Ibig sabihin ng eschatology ay yung mga bagay na nangyari na mayroong aplikasyon sa ating kasalukuyan na buhay. Yan ang tinatawag na eschatology. Pag makarinig ka ng biblical eschatology, ay mga bagay na sinulat, nangyari, at mangyayari muli. Dahil walang bago dito sa ilalim ng lupa. Kaya Opo. yung Biblia ay eschatological applicable to every human being dahil yan ay pundasyon ng ating yung existence sa lupang ito. At dito malalaman natin na mayroong bang mga bahagi na mangyayari na naganap noon. Ngunit mga leksyon yan. Kaya doon sa sinulat ni San Pablo, sa First Corinthians, ay sinabi niya doon na yung nasulat sa Biblia sa Old Testament ay in samples. In samples, ibig sabihin na yun ay mga nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano mamuhay. Kung sila ay disobedient noon at naka-learn sila ng punishment, so maka-learn tayo ng lesson doon na sana ay wag nating ulitin ang mga nangyari sa kanila. Okay? Huwag tuparan o huwag nating gayahin. Katulad sa karanasan ng mga Israelites, ano? So maka-learn tayo ng lesson doon. Okay? Now, ang Book of Genesis, sa pagkaalam ng lahat, ay sinulat ito ni Moses. Okay? At the whole Bible begins with creation. Kaya ang ating pag-aaral sa biblical
history ay magsimula talaga sa creation. Ano? Opo. Na sabi rito, ang aklat ng Genesis at sa makatuwid, ang buong Biblia ay nagsisimula sa mga gawa ng Diyos sa paglikha. Napakalaga ng katotohanan ito dahil nangangahulugan ito ng ating paglikha ay nagmamarka ng simula ng kasaysayan ng tao at Biblia. At ang katotohanan ito ay nagpapaywatig din na ang kwento ng paglikha ng Genesis ay may kaparihang makasaysayang katotohanan tulad ng iba pang mga pangyayari sa kasaysayan ng tao at sa Biblia. So yan, kaya napakalaga na malaman natin yung creation. And the most important lesson of the biblical stories of the beginning is the lesson on grace. Bakit kaya nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ano? At ang ating existence, ang ating pag-iral ay purong gawa ng biyaya. So ibig sabihin, ang ating existence is a revelation or manifestation na mayroong Diyos na may biyaya sa bawat isa sa atin. Na God created the heavens and the earth while humans were not yet present. So ibig sabihin, yung sa paglalang pa lang ng tao ay mayroon na siyang pasimula na inihanda niya muna. Kasi mapag-aralan natin sa Genesis, pag humantong tayo sa chapter 1, ay makikita natin doon na bago pa man nilikha ang tao, ay hinihanda na niya ang kaparaanan kung paano mabuhay ang tao. Kasi kung walang unang 5 araw na nilikha niya, ay pag ilikha niya kaagad yung tao, ay paano siya mabuhay? Wala pang hangin, wala pang tubig, wala pang ganito. So ibig sabihin, he prepared before he created human being, ay mayroon muna siyang inilatag. Kaya dito nagpapakita na may Diyos tayo na in order. Mayroon siyang order, system and order. So, kaya nga, just as our creation was, our redemption is too a gift from God. And how profound it is na dito ang pagpapahayag na kung paano kaganda ang panukala ng Diyos sa atin na kanyang nilikha, na kung saan ay ang pagtubos din sa atin isang regalo din ng Diyos, na kung gaano kalalim at kalawak ang prinsipyo o konsepto ng paglikha at pagtubos ay umiiral sa ikapitong araw na kung saan ito yung tinatawag ng Sabbath. Okay? So, dito sa Book of Genesis din, ay makikita natin na may katunayan dyan na mayroong dalawang magkaibang presentasyon ng Diyos. Two different presentation of God. Paano ito? Kasi sa ating patuloy na pag-aaral, makikita natin na ang Diyos ay nagpahayag sa atin ng dalawang different na kanyang paghahayag ng kanyang sarili. Ano kaya yon? Okay. Kaya dito, ang una dito, ang salaysay ng paglikha ay nagpapakita ng Diyos bilang walang hanggan na malayo sa mga tao, ang lampas pantay na Diyos. Ibig sabihin ito, na wala pa man ang tao, mayroong Diyos na umiiral na kung saan siya ang pinaka mataas at makapangyarihang Diyos. Okay, so yan ang una na pagpapakilala ng Diyos na wala pa man ang tao, umiiral ng Diyos. Mayroon na siyang kakayanan, mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang biyaya na nilatag niya para bago pa man malikha ang tao. Okay? Ngayon, ang pangalawa, ito yung nagsasaad ng kadakilaan at kalakas niya, yung Elohim. Pag sinabi mong Elohim, that is actually mapag-aralan natin sa chapter 1 kasi introduction pa lang ito, no? At kung saan itong Elohim ay nagpapahayag ng ideya ng kapamalaan at transcendence. Ibig sabihin, pinagmulan ng lahat.
itong Elohim. Elohim is a singular siya ang meaning, pero plural singular in meaning but plural in form. Paano kaya yon? Mm. Kaya dito nanggaling yung tinatawag nating Trinity or tinatawag nating Godhead. Kasi mayroong mga nag-aatake na ang Trinity daw na doktrina ay hindi atin. Katoliko daw yan. Okay? So, kaya kung makasalubong mo yung mga taong ito, sila ay naniniwala na may dalawa lamang Diyos, ang Ama Mm. at ang Anak. Ang Espiritu daw ay kwan lang yan. It's not a person. Pero dito sa ating pag-aaral sa creation, especially sa chapter 1, kaya maganda talaga makaumpisa ka sa basic na dito Opo. malalaman na ang Elohim pala ay singular siya in meaning pero plural in form. Paano malaman yan? Kaya dito ay ang pagpapahayag ng pangalawang presentasyon ng Diyos. Una, bago pa man nilikha, nandyan ang Diyos. Okay. Ang pangalawa ay Elohim. Mayroon ng ideya ng kapamahalaan. Siya ang lumikha at siya ang magpapatuloy. Ibig sabihin, He rules the earth. Kaya yan ang presentasyon ng Diyos na kung saan siya ay hindi lamang sabihin natin sa New Testament, ang Diyos ay iisa, di ba? Pero dito sa Elohim ay singular in meaning siya, pero plural in form because of Him. Ang Him na ito is plural. Okay? Ang El, pag sinabi mong El, that is God. El, okay? El Nino, El God the Son. Yung El Nino is God child, God child. El Nino, ganyan. El Nenya. So, dyan yung tinatawag natin El. El is God. Okay? So, Ella, that is actually God, singular. Pero pag may Him na siya, ay plural na yan. Okay? Kaya may Ella. Yan ang mga God name yan. Pero singular yan. Pero pag sinabi mong Elohim, Elohim is singular in meaning but yet plural in form. Kaya nandyan yung sa creation, kaya sinabi dun sa creation, let us make. Ibig sabihin, ang Elohim na yan ay plural siya. Pero singular in meaning. Okay? Kaya yun ang contentions among religion na nagkakaroon ng mga debate dahil sa ganitong mga words sa Biblia. Okay? So, at dito ay pinahayag din yung during creation nga. Yung second creation account present God as up close and personal. Personal na siya kasi He created gi-shape ang tao. Kaya na siya personal God na talagang yung unang presentasyon niya malayo siya. Ibig sabihin ay He is a God of eternity. Walang sa simula pa lang siya na yun eh. Tayo pinakilala niya ngayon ang sarili niya sa atin. So that's why there is a second presentation of God which is immanent God na He is the author of creation. At ang pangalan niya dito actually hindi ma-pronounce. Okay? Yung YHWH ay hindi ma-pronounce yan. Okay? Pero para mabasa yan ay inano nila yung Masoretic text na sa Septuagint. Ang Septuagint kasi ginamit nila doon yung pangalan ng Diyos sa Greek.
At yung vowels doon ay nilagay dito. Kaya Mm. ma-pronounce siya Yahweh. Yahweh. Mm. Okay? So yan Mm. ang nagpakilalang Diyos. Yung Elohim kasi that is actually during the time when he created. Pero nung nagpakilala na siya kay Moses, ang pangalan niya doon ay Yahweh. Okay, mapag-aralan natin later, ano? At least may kwan lang tayo, background lang tayo sa presentasyon ng Diyos. Ang presentasyon ng Diyos, una ay before pa man ang creation, He existed. At noong creation ay tinawag ang pangalan niyang Elohim. Elohim in the sense that He is the one that creates. Okay? Mm. Sa kapangalawang presentasyon niya ay Yahweh. Nagpakilala na siyang mas malapit sa tao kasi He revealed Himself as Yahweh. Okay? So, dalawa yan. Ang Elohim is actually a plural form of God which is singular. Okay? During the creation, at noong nagpakilala na siya na mas malapit na siya sa tao, ito na yung Yahweh. Sino yan? Malalaman natin later yan na kung sino yung Yahweh na yan. Okay? Pero ang pauna dyan na itong Yahweh ay singular. Okay? Singular naman yan. At mababasa natin actually yan sa Exodus chapter 3 verse 14 na nagpakilala diyan ang Panginoon na Yahweh. Na ipakilala mo sa Israel na ang pangalan ko ay Yahweh. At ang sinabi diyan sa translation natin sa English, I am that I am. Okay? Nakuha mo, mabilis ba yung pagkuhan ko? Kasi medyo comprehensive lang siya na presentasyon natin sa introduction natin sa Genesis. Okay? And then, yan ang pagtatapos sa introduction. Any question? Wala po. Malinaw Okay. po ba? Malinaw naman. Okay. So, paano ang pag-present ng Panginoon before the creation? Anong pangalan niya? Before creation po, Oo. Elohim po ba? Okay, Elohim. Okay. Noong napakilala na siya mas malapit sa tao, anong pangalan niya? Yahweh po. Yahweh. Yahweh. Okay. So, pauna ko na bago pa man ipinanganak si Kristo, siya na. Mm. Okay. Kasi yung Yahweh na yan, Yahweh na nagpakilala ay si Kristo. Okay? Singular siya kasi walang nakakita sa Diyos Ama. Ngunit ang anak ang siyang nagpahayag sa kanya. Saan mababasa? Juan 1:18. Okay. Medyo kwa na siya. Ikwa natin para at least may background ka dyan sa Diyos na lumalang at Diyos na nagpakilala. Okay. Sa John chapter 1 verse 18. Kasi dapat may foundation ka sa pagkilala sa Diyos. Okay? Ang Juan 1:18. Okay, basahin ko po, brother. Sige, sige. Walang sinong mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Okay. Napan mo, nakuha mo, na Okay. walang nakakita, okay? No one had seen God at any time. Pero sino ang nakita ni Moses? Di ba? So, sabi niya, walang nakakita sa Diyos. Ngunit, sabi diyan na no man had seen God at any time.
kailanman walang nakakita sa Diyos. At sabi diyan, the only begotten Son, which is the bottom of the Father, He hath declared Him. So nagpahayag siya. Okay. So dito ngayon ay malalaman natin during the creation, yes, God created the the earth and the heavens, and He formed men sa kaangay doon sa kanyang wangis, sa kanyang likeness, sa image niya na-create yung tao. At ang nagpakilala kay Moses na kung saan ay nakilala siya bilang Diyos ay yung anak. Kaya yung Yahweh. Saan natin mapatunayan yan na si Kristo yan? Okay. Dito sa Juan 8. 1:8 po. 1:8. Okay. Wait lang. Ano pong verse? Verse, okay, dito sa verse 40, okay, 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinapakinggan ang mga ito ay sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Okay. Yung tinawag dito, sorry. Dito pala sa 50, ito introduction lang doon sa pagpahayag ni Kristo na kung sino siya. Okay? Dahil may mga tao na hindi naniniwala kay Kristo sa panahon yun. Opo. Kaya sinabi niya, ang mula sa Diyos ay nakakilala sa Diyos. So ibig sabihin, ang makadiyos ay makikilala sa Kanya. Pero ang hindi makadiyos ay hindi kailanman makakilala sa Kanya. Okay. Ngayon, noong patuloy ang kanilang conversation dyan, ay pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili. Nasabi niya, hindi pa man nabuhay o hindi pa man pinanganak si Abraham, ako na. Kasi hindi sila maniwala kay Kristo na siya yun. Okay, ito. Basahin natin yan sa verse 58. 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako na. Oh. Di ba? So, sabi niya, bago pa man si Abraham, ako na nga. Oh. So, ibig sabihin na before Christ born, He was. Bago pa man siya pinanganak, ay siya na. Oh, so ibig sabihin yung binanggit doon sa Exodus. Okay, balikan natin ang Exodus kasi ito ay libro ni Moses na sinulat niya. Kaya mayroon tayong introduction para at least mayroon tayong background sa Diyos. Okay? Exodus chapter 3. Chapter 3. Okay, wait po. Ano pong verse? Verse 14. 14. Okay. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Oh. So, dito yung ginamit na word is I am, that I am. Okay. Sa Hebrew yan ay YHWH. Ito yung tinatawag natin, Sister Nakwan, tetragrammaton name of God. Again, ulitin ko tetragrammaton name of God. Tetragrammaton Name of God. name of God. Ibig sabihin, hindi siya ma-pronounce. Hindi siya mabanggit because God's name is holy. Yan ang tinatawag natin tetragrammaton name of God, which is only YHWH. Okay? YHWH yan sa Hebrew. In English lang natin kasi hindi natin mabasa eh. Sa Hebrew, it could not be na kaya nilagyan nila ng kanyan ng vowels.
na tinawag na ngayon Yahweh. At ang Yahweh na yan ay translate nila sa English, ang instead of W ay nilagyan nila ng V. Kaya Jehovah. Ano po, brother? Tara, Yung Yahweh, di ba? Yahweh. Okay, mm-mm, Yahweh is actually Hebrew, which is translated into English, pero ang Yahweh, YHWH, hindi ma-pronounce. Okay? mm-mm, Nilagyan nila ngayon ng vowels na mula sa Greek na pangalan ng Diyos, Adonai. mm-mm. Okay? Anonay? Adonai. Adonai. Ah. Donay. So ang Adonai na yon, ang vowels niya doon nilagay dito sa Yahweh. Ang Mm-mm, kwan doon, ang letra na available doon na ginamit doon ay A at saka E. So, mm-mm, ah so yung kwan na yon nilagay doon, kaya mabanggit mo Yahweh. mm-mm, Para mabasa sa English or matranslate sa English naman, ang W pinalitan nila ng V. mm-mm, Okay? At saka nilagay nila doon ng O. May nilagay sila Jeho. May O doon. Jehovah. Okay? mm, Ang Y nilagay pinalitan din nila ng J sa name mm-mm, ni Jesus. Okay? mm-mm, Kaya kanya Jehovah. Hindi actually Iowa. Iowa yan. Parang kanya no. Pero pag sa English kasi yung W ay hindi masyadong kwan sa English. Kaya nilagyan niya lang kwan yan para may tunog. Jehovah. Okay? mm, Yun ang simula ng mga words na yan. Okay? Nanggaling yan sa Yahweh. Okay? Ang Yahweh, dahil yan ay Hebrew na in English, na kinuha yung vowels doon sa Greek na pangalan ng Diyos, ay yun naging kwan siya, Yahweh. Tapos, para mabasa sa English at may tunog naman, ay Jehovah. Okay. So, yan ang pangalan. Actually, yan ay nagpapakilala kay Kristo. Because I am that I am ay nagpakilala. Sabi doon sa Exodus, tinanong ni Moses, ano po ang pangalan ninyo para mapakilala ko po kayo sa mga taga-Israel? Sabi niya, I am that I am. So sabi ni Kristo, hindi kayo maniwala sa akin, ang makalangit makakilala sa akin, pero ang makalupa na hindi nakaunawa sa akin ay hindi makakilala sa akin. Hanggang mm-mm, sa bandang uli, sinabi niya, hindi pa man pinanganak si Abraham, ako na. Hmm. So, mm-mm, so ibig sabihin si Kristo nagpakilala na siya ay Diyos, na siya ay mm-mm, kasama doon sa creation. Okay, mm-mm. para makilala yung Ama. Okay? So sa Oh, chapter 1, siguro bukas natin ikuan para hindi tayo okay. sobra sa isang oras ano. So Opo. bukas ating malalaman sa Genesis 1 kasi introduction pa lang ito. Mm-mm, At least may guide tayo na ang Panginoon pala ay nagpresenta ng kanyang sarili sa mm-mm, pangalawang kapanahunan. Una ay bago pa man ang creation, Elohim na siya. Elohim mm-mm, existed. Existed that He is a God which has companion. May kasama siya. Kasi mm-mm, plural yun eh. Elohim is plural. Okay? mm-mm, So dito naman sa pagpakilala niya sa pangalawa, na mas malapit na siya sa tao kasi nagpakita siya kay Moses na ang mm-mm, pangalan niya, I am that I am. YHWH, which is Yahweh. Okay? Jehovah. Okay? At Jesus in His time because nagpakilala siya na may mga tao na hindi kumilala sa Kanya. Kaya sinabi niya, ang makalangit ay makalangit makakilala sa akin. Pero ang mm-mm, makalupa na walang iniisip na kung sila lang, ang mind lang nilang ang tinatanggap nila, kaya mm-mm, sinabi ni Kristo,
Hindi kayo maniwala sa akin. Eh, bago pa man pinanganak si Abraham, ako na. Oh. Mm-mm. So, ang binanggit doon sa Exodus 3:14 na I am, ay si Kristo yon. Mm-mm. Kaya yon ang misteryo ni Kristo, na kung saan ay bago pa man siya pinanganak, siya na. Mm. Yan ang tinatawag nating pre-existence of Jesus or the Son of God. Ang tanong ngayon, sister, paano siya naging anak ng Diyos? Oh, God. Ang, ang, Kaya nga po eh. ang sagot dyan, Sister Veronica, ay kwan. Basahin mo yung Psalms chapter 2, verse 7. Para may Chapter masagot ka. Paano na naging anak si Kristo? Kaya nga. Bago pa man siya pinanganak kay Maria. Diyan sa Psalms. Psalms Psalms chapter 2, 2, verse 7. 7. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Ito po ba? Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Okay. Naintindihan mo, sister, sister, yung yung Hindi talata. po. Sabi rin, Ano po ba ibig sabihin nito? sabi niya sa English, I will declare a decree. So, sa pamagitan ng decree, ay naging anak si Kristo. Naging anak si Jesus Christ. Okay, sabi niya, I will declare the decree. The Lord had said unto me, Thou art my son. This day have I begotten thee. So, ibig sabihin, it is a declaration. Dineclare ng Ama na si Kristo ay anak niya. Okay, Mm-mm. bago pa man siya ipinanganak bilang tao, ay may decree ng Diyos Mm-mm. na siya'y anak ng Diyos. Yan ang sagot lang naman doon, na without any question, it is a decree of the Lord, the Father, na naging anak. Bago pa man pinanganak si Kristo sa tao, ay Diyos, anak na siya. Mm. Misteryo. Misteryo, ano? Opo, sorry po. Parang, ano po ba yun, brother? Nag-anak na po siya simula nung creation? Or nung dineclare pa lang siya? Ano po ba? Before ng creation, actually, kuan pa lang siya, yung kasama siya doon sa creation, di ba? Elohim. Mm-mm. Yung Elohim, sabi doon ng Panginoon, let us make men into our own image and likeness. So, ibig sabihin na at that point of time, ay wala pang declaration. Okay? Declaration. Pero alam natin na yung pagka-Diyos niya ay kasama siya doon. Pero nasa plano kasi ng Panginoon na ikilalanin si Kristo na siya'y anak ng Diyos. So nung nagpahayag siya kay Moses na siya ay Yahweh, ay may decree na. Okay? So doon may decree na doon. Bakit? Bakit pinakilala ng Ama ang anak? Na sa pamagitan niya ay makilala ang Ama. Kaya sinabi ni Kristo sa John chapter 10 verse 30 na the Father and I is one. Are one. Ako at ang Ama ay isa. So pinakilala niya yung sarili niya na during the creation, siya na. At ngayon, after ng creation, siya nga. Okay. Kasama doon sa creation. Ibig sabihin, nagpahayag siya na kasama siya sa creation. Na kasama siya doon sa Elohim. Nakuha mo, sis? Opo. Okay. So yan ang background actually ng creation. Na mayroong Diyos na kilalanin na bago pa man sa creation ay mayroon ng Diyos. At after ng creation ay nagpakilala siya na mas malapit sa tao. Dahil malayo nga. Nagkalayo kasi nung nagkasala si Adam and Eve ay nagkalayo sila.
So, there is a separation. Nung nagsaka-separation, gusto ng Panginoon na mapalapit siya, kaya pinakilala yung anak through a decree na pinakilala na may decree ito na doon na he is the Son of God. The Son of God that will actually save. So, God presented Himself through creation and redemption. Okay. Ayan na, no? Nakuha mo na ngayon na bakit may creation? Because He wants to reveal Himself that a creator. Dito sa redemption, pangalawang yan. Pangalawang recreation. Ibig sabihin, there is another creation that is being done or going on. Kasi sa ngayon, patay tayo. Pero gusto niyang buhayin na mamuhay tayo ng banal. Kasi ang Diyos banal. Kaya hindi tayo makaharap sa Diyos hanggat hindi tayo mabanal. Kaya may tinatawag redemption that is actually a recreation of God in man. Gusto niyang buhayin muli ang tao. Kasi patay tayo sa kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos. Kaya God presented Himself through creation and redemption. Itong redemption is the second creation sa pamagitan ni Kristo. Kaya sabi doon sa John chapter 1 verse 1. Anong sabi sa John chapter 1 verse 1? Magkapareho siya sa Genesis, di ba? Wait lang po, brother. John 1 verse 1 po. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay. So sinabi dyan, in the beginning, doon sa Genesis, in the beginning. In the beginning was the Word. Okay. And the Word was with God, and the Word was God. So ang ginamit ng Panginoon sa kanyang paglikha sa simula, sa Genesis, sinabi niya dyan, let us. Let there be light. Let there be ganyan. So ating malalaman yan sa ating bukas na pag-aaral ay makuha natin matunghayan yan kung paano i-pronounce ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang salita. At alam nyo na yung salita na yon ay Diyos. Sino yon? At sabi dyan sa verse 2, verse 3 ng John, patuloy mo ba sa hanggang 4? Sige. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawang anumang bagay na ginawa. Nasa sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Okay. So nakita mo dyan na yung salita na yon ay kasama ng Diyos. At pasimula ay walang nagawa kung wala siya. Kung walang salita na yan, ay walang nagawa sa creation. Ang tanong ngayon, sino yan? Sino yung word na yan? Verse 14. Verse 14. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay, sino ang word na yan? Di ba si Kristo? Si Kristo po. Okay, so siya ang kabuuan ng creation. Kung wala siya, ang lahat ng bagay ay wala. Opo. Okay, so yan, at least dyan lang tayo siguro mag-stop muna para at least mayroon kang pagmuni-munihan o pag-iisipan, na it is a mystery that God exists and how He continue to exist. Na kung saan ay sa creation pa lang ay pinahayag niya yung kanyang sarili na Elohim as God, Godhead. Yan tinatawag na Godhead. Okay? Na plurality of God. Na kung saan ay sa pagpahayag niya kay Moses, nagpakita siya kay Moses, pinakilala niya at binanggit niya ang kanyang pangalan na siya ay Yahweh, Jehovah,
at siya si Jesus. Jesus na kung saan ay naging tao at siya ang dahilan ng recreation. Sa pamagitan niya, ma-recreate ang tao ng ayon sa nais ng Diyos. Mm. Kaya So, maging katulad tayo ni Kristo. Ibig sabihin na gusto ni Kristo na ang buhay niya ay mapas atin sa pamagitan ng kanyang espiritu. Ang espiritu niya, okay, ang espiritu, yan na yung binuga kay kay Adam. 'Di ba si Adam ay ginawa siya mapag-aralan pa natin bukas yan. Okay? Ayoko ko muna mag-advance doon. At least sige. mayroon kang hint o clue kung papaano ang recreation. Dahil yan ang pagpapahayag ng Diyos na siya yung Diyos sa pasimula pa lang at ngayon sa kanyang recreation of new man, bagong tao na ang madadatnan niya ay katulad niya. Ibig sabihin, there is a recreation that is being done in our lives today. Kaya may mga propesiya, may mga pag-aaral sa Biblia para maibalik ang tunay na panukala ng Diyos sa tao. Mahiwaga po. Parang, Mahiwaga. Yan ang mahiwaga. Kaya napakaganda yung nais mo na maunawaan yon kasi isang misteryo sa paghubog ng tao ang nais ng Diyos na malaman natin. Okay? Okay, so tamang-tama 2 minutes para mag 1 hour. So it's ano ang response mo ngayon? Ano ang reaction mo? Is okay? opo, parang naano ko po na yung creation po, ang nagpakilala po nun is si God, tas may kasama po siya, di ba? Tas nung pangalawang creation na po, through Christ naman po. Yung parang pinakilala niya ano po, doon niya na po dineclare na meron po siyang anak. Then, yung Kasi may plano na, siya, no? May plano opo. talaga ang Panginoon. Kaya ang Diyos ay order. Kaya doon mo ma-recognize, ma-acknowledge ang Panginoon na, wow, you will just say thanks to God because before creation, He was. And now, He is still existing. And He wants to recreate in me a newness, bagong nilalang na sa kay Kristo. Okay? So, napakaganda, no? Opo. Okay, so sa closing, let's pray. Okay po. Okay. Okay. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, at this moment, we'd like to thank you for the time that you have given us, that as we continue on learning your words, may your Spirit works in us. Nanais na namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mamayani, mamuhay sa amin. Dahil you want that your creation will be as you. Na kung saan ay nandyan po ang wangis ninyo, ang inyong kagaya po sa inyo, na banal at maluwalhati. Kaya tulungan nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na itong lahat ng mga aral na ito ay maging kabahagi po ng aming buhay, at mamuhay kami ng ayon lamang sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Veronica, naway kayo po ang manahan sa kanya, sa kanyang pagiging kabataan. Katulad po niya nawa, ang aming mga kabataan ay magkaroon ng espiritu na katulad nito na nais matuto sa mga bagay espiritual. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang tahanan, magulang at mga kamag-anak, Panginoon, at kasama po ng mga kapatiran namin na would like to learn about this, Panginoon. Tulungan ang bawat isa sa amin. At salamat sa inyong pagtugon at sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Amen. Amen. Okay, God bless. Okay po. Thank you po, brother. Bukas po ulit ng 6:30. Okay, sige, bukas. Bye-bye. Okay po. Bye po. God bless.